So hi mga Kabs, kumusta? Sana sa mabuting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. PJTV ako pala ito. Kung di ka pa nakafollow, subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page at TikTok account. Huwag niyong kalimutan mag-follow. And please, click na rin yung like and share nyo na rin ang video. Ito na, umpisa natin ang topic natin ngayon. Kaps, eto na naman tayo. Meron tayong bagong balita patungkol sa nangyayaring pagpasok ng mga kapulisan sa Kojic compound, kung nasaan sinasabing nandun lamang si Pastor Quiboloy, at nagtatago lang dun sa vicinity yun. So kaso sobrang laki, nasa 2,000 plus ng pulis ang naghahanap sa loob, pero hindi pa sila tapos. Siguro day 2 na ata ngayon. At naglabas ng pahayag ang Vice President ng Pilipinas, si Sara Duterte, patungkol sa nangyayaring pagpunta ng mga kapulisan doon. Ito ang sabi ng Vice President: hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga debotong ng Kingdom of Jesus Christ, o KOJ nga, yung mga tao ni Quiboloy, mga naniniwala sa kanya. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of Kojic compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and unnecessary loss of life. These acts are not only a blunt violation of constitutionally protected rights, but betrayal of the trust that we Filipinos place in very institutions sworn to protect and serve. Hindi ko rin maiwasan matanong sa sarili kung ang paggagamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungan pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang ay patupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at tubo ng Kingdom of Christ Jesus sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawa din niyo ako. At ito ang message ng Vice President. Nakakalimutan ata ng Vice President yung mga ginawa niya nung mayor siya ng Davao, kung paano niya ginamit ang kapangyarihan niya sa Davao, at meron siyang binugbog na opisyal doon. Sa sobrang galit niya, binugbog niya. So isa siya sa walang karapatan magsalita ng ganito, ng mga dahas-dahas na yan, kasi siya sa Davao, ang ugaling pinapakita niya iba. Nakakalimutan ata niya, nakakalimutan. I-remind lang natin siya ng konti na ito mga sinasabi niya ginagawa rin lang naman niya. Wala siyang karapatan magsabi dito. At ang mga kapulisan, hinahanap lang si Quiboloy at walang dahas. Grabe nga ang pagpipigil sa mga miyembro. Yung mga miyembro ni Quiboloy, grabe kung makapagsalita, pinapaalis, sinatabo yung mga pulis. Pero yung mga pulis, tahimik lang, hindi pumapatol. Diba? Tapos kung ano-ano masabi niyo dyan, nako, kung inilabas yun si Quiboloy, tapos na. Kaya nagkakaroon ng mga awayan na yan. Kasi si Quiboloy nagtatago, tinatago. O yan, kung lumabas siya, walang nangyayaring dahas. Na mga sinasabi mong dahas, wala naman talagang dahas. Yung mga miyembro lang naman ang gumagawa ng rason. Ewan ko ba sa inyo? Ilabas yun si Quiboloy, tapos ang usapan. Ang nagtatago, ilabas na. Quiboloy, ang dami na nadadamay sa mga kabaliwan na ginagawa mo. Ang Vice President, nawawala na rin sa sarili. Nakakalimutan na rin yung mga ginagawa sa Davao noon. Abuse of power din to. Ano ba yan? Kapag salita na itong statement, kala mo hindi niya ginagawa yan. Kung may double mga captions masabi dito, itong video, baka nakalimutan na niya.